Ito na mga kababayan na certified pylon, sumabog na sa galit, garapala na, harap-harapan na yung korupsyon na nangyayari ngayon sa administrasyong ito, sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan ha. Pero bago tayo magpatuloy, magpapasalamat muna ako at babati muna tayo ng belated happy birthday kay Ma'am Berje Verhelidios ng Pulilan, Bulacan. At kay Ma'am Joyce, nakalimutan ko yung birthday ni Ma'am Joyce ha. Advance o belated happy birthday Ma'am Joyce. Kay Ma'am Berje Verhelidios ng Pulilan, Bulacan, pasensya na ngayon lang tayo nakapag-reaction video ulit. Tayo lang tayo nagsalita at medyo na busy tayo ha. At Happy New Year nga pala sa lahat sa ating mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat. Sana maligaya ang ating darating na bagong taon mga kababayan. Pero sa ngayon, parang malungkot talaga dahil nga ayon nga kay certified pylon ay garapala na. Sobra-sobra na po yung pangungurakot ng administrasyong ito. Kailan pa ba tayo magsalita? Kailan ka pa ba magsalita? Kailan ka pa ba maninindigan at punahin itong administrasyong ito? Hindi pwedeng mananahimik tayo dahil nga tayo ang maaapektuhan nito mga kababayan ha. May nakaamba na namang pag-utang mga kababayan ng administrasyong ito. Aanhin ba nila itong mga salapi na ito? Mapupunta ba sa talagang proyekto para sa ating bayan, para sa ating bansa, o mapupunta lang ba sa sarili nilang mga bulsa? Kaya itong si certified pylon hindi na nakapagpigil mga kababayan at talagang binatikos na itong administrasyong Marcos na ito mga kababayan. Sobra na yung garapalan. Yun ang wag na natin itong patagalin. At sa mga sumusuporta nga pala kay Pangulong Bongbong Marcos na nanatili pa rin nabudol dyan, porket ba bumuto kayo nung nakarang eleksyon, hindi nyo kayang batikusin itong administrasyong ito? Mananahimik na lang ba kayo? Pipikit na lang ba ang inyong mga mata kahit nakikita nyo na kung gaano kakurap itong pamahalaang ito? Bumalik yung dating korupsyon mga kababayan. Grabe na. Hindi lang yan ang problema sa ating bansa ngayon. Yung pinagbabawal na gamot ay talagang lantara na rin bumabalik sa ating lansangan. Kahit sa aming probinsya mga kababayan, talagang madidismaya ka sa administrasyong ito. Gusto ko na nga mag-iba ng content. Ayoko na sa content na ito ha. Baka mag-iba na tayo ng content sa susunod na mga araw dahil nga talagang ma-high blood tayo sa mga ganitong pangyayari mga kababayan. Ito na wag na natin itong patagalin ha. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Certified pylon, maraming salamat nga pala sa inyong pagtulong sa ating mga kababayan na batikusin itong pamahalang ito na ayon sa nakakarami ay talagang lantaran na yung nangyayaring korupsyon sa ngayon. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Tayo hong mga mamamayan, tayong lahat na nag-aambag-ambagan dito sa perang ito, karamihan sa atin tahimik lang, karamihan sa inyo tahimik lang. Kaya po wala na silang hiya, wala na silang kahihiyan. Garapalan na po di ba? Garapalan na. Sabi ho ni Yusek Magno, ni Cielo, klaro naman, di ba, na pork ito. Klaro naman na election money ito, election budget ito. Na pinabayaan mo na ang napaka-importanting mga programa ng gobyerno. Basic po na pangangailangan natin. Pero importante lang magpatuloy sila sa paghawak sa poder. Yan po yan Pero yun nga, kailan at kailan gigising ang taong bayan dito sa pagkakahimlay na ito? Pinaglololoko po tayo. Sabi nga ni Cielo, di ba? Pinaglololoko po tayo. Ginagago na po tayo. Ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito. Pero tahimik lang din po tayo. Kaya nangyayari ito kasi nga tahimik lang Wala na hong nagpo-protesta talaga, as in nag-iingay. Pumunta ka sa kalye, well, sa bagay, pag makisama ka sa grupo ng bayan,
komunista ka na kaagad, hindi ba? Magprotesta ka, agad ka nang dudumugin ng kanilang mga trolls. Pero ganun na ho ba talaga ngayon? Hayaan na lang natin sila sa pandarambong na ginagawa nila. Panloloko po sa atin. Ang sarap pag-usapan nitong isyong ito. Kung maaari nga lang po, hanggang bukas tayo dito, Ria. FM. Pero Manong Ted, yung kapangyarihan na pumili. Diba, nasa atin pa rin no? So, sabi nga ni Professor Shelo Magno, sa May 12, please lang. Nasa atin pa rin kapangyarihan ang pagpili. Okay naman, dahil ikaw, ako, sila dito, pero papaano yung naandong Pilipino na butante na pumipila sa akap? Di ba? Paano yung butante doon na walang kaalam-alam kung hindi maghanap buhay at maghanap po ng ipanlalaman sa sikmura? Yung hindi niya alam ang isyong pambayan. Ang dami yung ganun Mga kapatid, niloloko ng mga mandarambong na ito, lalo na yung pagkarami-rami po ng billboard, niloloko ng totoong mga mandarambong na ito at pinagsasamantalahan yung kamangmangan, katangahan ng marami po sa ating mga kababayan. With all due respect, pinagsasamantalahan nila yung kahirapan, kamangmangan ng mga tao. Opo. Kaya ngayon, asahan na naman po natin nga, 'di ba, despite itong mga panawagan na ito, pumili ng tama, 'di ba? Ganun pa rin po pipiliin nila. Sila pa rin po. Kasi nga bulag sa katotohanan. At again, kaya tayo hindi umuunlad sa bayan na ito dahil po sa pinipili na mas nakararami sa atin ang hindi dapat nanunungkulan sa gobyerno. And that is the sad reality. Hindi ko ho alam kung sa lifetime namin, sa aking pong mga kahenerasyon, kung makakita ho tayo ng pagbabago. Hindi ko na alam sa inyo, Rhea, sa panahon ninyo. Sana. Nakakapagod na, Manong Ted. Na yung mga paghihirap, hamon na naririnig namin mula sa mas nakatatanda, yun pa rin yung dinaranas namin. Parang hindi nagbabago, no? Wala talagang pagbabago kasi nga sila-sila pa din. At kung maaari nga, sabi ko, ang sarap isa-isahin itong mga to. Saan kaya kinukuha yung pondo? Pang billboard, pang commercial, wala pang eleksyon, wala pang kampanya. Diba? Nako, Diyos ko po, Panginoon, tandaan po natin na ngayon sa mga panahong ito, huwag natin pag-usapan ng plataforma. Ang unang tanong, ano ba ang negosyo ninyo? Ano ba ang interest ninyo? Opo, sa paglilingkod daw sa gobyerno. Ang pinakamainam nga ngayon lahat ng tumatakbo na nasa posisyon na ngayon, lahat ng kung ano man ang posisyon, opo, ngayon tumatakbo, sige nga, ilabas ninyo ang inyong SALN. Labas nyo lahat ang statement of assets ninyo. Ilang tad ninyo, noon saan ka nakatira, ngayon saan ka nakatira, ilan sasakyan ninyo, ilan ang ari-arian ninyo. Opo, yun ang pinakamaganda. Opo, kasi doon pa lamang malalaman mo na ang itong taong ito ay magnanakaw sa gobyerno. Yumaman sa pwesto. Opo, sa ngayon pa lamang, yun ang pinakamagandang tanungin dito ho sa mga naghahangad daw maging lingkod bayan o maglingkod pa sa bayan. Labas ninyo lahat ng SALN nyo. Kaso lang, wala ho namang ding, di ba, nagtatanong ng ganon. Sa amin nga din dito, sabi ko, magkakaroon ba tayo dito ng one-on-one interview sa mga kandidato pati sa mga party list? Baka walang pumayag sa atin. May papayag ba dito na ang unang katanungan ko, ano ba negosyo nyo? Papayag ba yung kandidato? O Mr. Candidate for Senator, pwede bang ilabas mo SALN mo? Pwede bang malaman ngayon saan ka nakatira ngayon? Saan ka nakatira ngayon? Dati ba saan ka? Hindi natin sa minamaliit o inaakusahan ka, pero dahil ikay naghahangad maglingkod sa bayan, maging transparent ka sa buhay mo. Iba hong usapin yun kapag pribadong individual. Pero ikaw na gustong maging senador, for example. Oo. Sige nga. Oo. Gaano ka ngayong kayaman? Kung nakaupo ka sa pwesto. Sige nga, ilantad mo nga. Opo. Magpakatotoo po tayo dito. Dapat ganun.
Ang ating tanungan hindi yung ano ang plataforma mo, anong gagawin mo, anong panukala mo, anong ganito. Hello, pinaglululoko tayo niyan. Lahat yan ipapangako, lahat ng sasabihin. Opo, para ka maimpluwensyahan. Tama na naman. Totoo. Di ba? Ang totoo dito. Ngayon, gaano karangya ang buhay mo? Saan ka kumuha ng pera mo? Di ba? Paano mo binubuhay ang mga anak mo sa labas? Paano mo binubuhay ang sangkaterbang pamilya mo? Saan ka kumukuha ng pambayad sa mga alalay mo? Gaano nakalaki ang ninakaw mo? Alam namin yan mga kababayan. At yung mga plataforma naman, di na natin dapat pakinggan yan. Dahil ilang bisis na tayong nabudol. Isa na dyan yung mga pangako katulad ng 20 kilo ng bigas, pangako na marami talagang nabudol. Tapos yung ginto na ipamamahagi sa taong bayan kung halimbawa makuha na. Maraming mga ganun, mga nakarang eleksyon mga kababayan. Kaya tama itong si Sir Ted Filon. Wag na nating tingnan kung ano man yung plataforma, kung ano man yung mga ipinapangako ng mga kandidato na ito. Kasi nga, talagang mangangako yung mga yan. Tama nga si Sir Ted Filon. Dapat ang unang katanungan, saan ba nanggaling yung yaman mo? Saan ka ba nakatira? Yan ang tama. Wag na sana siguro itong ating mga kababayan kasi nga pag may mga nangangako din kasi talagang pinapalakpakan natin katulad nga nang nangyari nung nakarang eleksyon na nabudol tayo, napakarami nating nabudol. At sa mga nabudol naman nananatili pa rin, naaway nga tayo, sinasabi na bumaliktad tayo, binayaran tayo, mga walang hiya naman itong mga ito. Porket ba maninindigan tayo, sinasabi na kagad na binabayaran tayo. Itong mga kababayan na itong si Yusek Silo Magno, may hamon din kay Buhaya Tambaluslos ni Romualdez mga kababayan. Ito sabay-sabay natin itong panoorin. Speaker Martin Romualdez, yaman din lang at gusto mong maging Ayuda King. Ay pakisagot naman tong tanong, bakit binawasan mo ng 50 billion pesos itong pangunahing ayuda program ng gobyerno, yung 4Ps? Tapos AKAP ang pinopondohan mo. Anyway, meron akong challenge sa'yo. Tawagin natin tong Martin Romualdez Challenge. Sabi mo kasi may listahan naman at nakalagay ang pangalan ng mga AKAP recipients. Ilabas natin tong listahan na to, publicly available at makikita online sa internet. Tawagin natin tong hashtag ilabas ang AKAP listahan. Alam mo kasi, tax po natin yung ginagamit sa pagpapamudmod ng AKAP program. So kailangan ma-validate natin kung totoo nga bang mga tao itong tumanggap ng AKAP ayuda. Kasi baka mamaya sa listahan na yan, dyan naman natin makita si Cheese Curls. Isa pa, yung mga tumanggap naman ng AKAP ayuda, sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 pesos daw. 5,000 pesos nga ba ang natanggap nyo? Maganda pong ma-validate ito ng buong bayan. So, pakalat po natin tong hashtag na to, hashtag Martin Romualdez Challenge, hashtag ilabas ang AKAP listahan. Kakasa din kaya si Buhaya mga kababayan sa hamon nitong si Yusek Silo Magno. Hindi ito kakasa. Dahil nga dito sa amin iwan ko lang pero sa pamilya ko parang walang nakakatanggap kasi nga halos kami mga kapos, kami sa kita, dapat kasali kami sa AKAP. Bakit pinipili lang ninyo? Tapos yung 4Ps na talagang nakahanay na yan sa mga mahihirap binawasan ninyo. Talaga namang garapala na nga. Walang hiya nga ayon kay Sir Ted Filon. Walang hiya tayo, harap-harapan tayong pinagluloko ng mga taong ito. Kaya sa darating na eleksyon, dapat tandaan natin mga kababayan, huwag tayong magpadala sa bayad dyan. Maraming pira ang lalabas. Maraming nakurakot ang mga ito sa administrasyong ito. Kasi nga kanya-kanya silang bulsa mga kababayan. Mga congressman dyan, yan sila Abante, sila tawag nito yung malaking mata mga kababayan, si Paduano, itong si Akop,
Yang si Ortiga, si bakla na si G. Kung Hon, tama. Tapos kung sino-sino pa diyang mga si Fernandez, yan ang dapat nating tandaan, yung mga party list na dapat hindi na inilagay natin. Dapat i-abolish na yung party list na yan dahil pinamumugaran din ng mga NPE yan, mga kababayan. Yun lang dito lang muna at ulit magsalita tayo. Mag-ingay tayo para nga magising. Hindi na siguro magigising din itong pamahalaan na ito. Gising na itong pamahalaan na ito, pero nagtulog-tulugan lang dahil nga gusto talaga nilang ubusin yung pira, yung kaba ng ating bayan. Gusto talaga nila na bawasan yung budget para sa education, sa Department of Education, dahil gusto nilang mananatiling mangmang yung taong bayan, yung mga Pilipino, para nga pagdating ng halalan, yung mga mangmang ang kanilang gagamitin, mga kababayan, para sila manalo sa eleksyon. Yun lang dito lang muna at bago tayo magtatapos, shout out ko lang ulit si Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Belated happy birthday Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Shout out na rin kay Ma'am Joyce Di ko lang matandaan kung kailan yung birthday ni Ma'am Joyce. Belated ba o advance happy birthday sa Ma'am Joyce. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year, Lala Depender, shout out sa iyo. Kay sino ba ito Tingnan, mag-shoutout na ako na lang piraso dito. Shoutout kay Tito Manny Vlog. Lods, shoutout sa iyo. Bro, Tito Manny Vlogs. Baka sa sunod na mga araw mag-iba tayo ng content, mga kababayan, dahil dito nai-stress tayo dito sa content na ito. Baka lumipat na tayo kay Rina Abangan natin baka kay Rina tayo mag-reaction at may mga ang balita natin. Si Rina, mga kababayan, ay binabalahura sa ngayon sa mga nakakilala kay Rina dating na-discover ng Kalingap Dati kasi akong reactor ng Kalingap, mga kababayan sa mga hindi pa nakakaalam, nandito lang ako, lumipat lang ako dito sa balita, sa mga news dahil nga medyo hindi na mayroong konting problema lang naman, kaya lumipat tayo. Shout out sa mga Rina community dyan shout out sa inyong lahat. Abangan natin, baka sa sunod na mga araw nandoon na tayo doon na tayo maggagawa ng mga reaction video at ididipinsa natin yung Rina community dahil mayroon daw nang gugulo diyan sa balita natin ngayon at napapanood natin, may bumabalahura kay Rina at sa Rina community. Yun na dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.